Magandang hapon! Ako nga pala si Roxanne Marijuan. At ngayon, samahan niyo akong talakayin ang tungkol sa klasismo ni Florante at Laura na ginawa ni Francisco Baltazar. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa kahulugan ng nakatalagang dulog ng panitikan. Alamin natin kung ano nga ba ang klasismo. Ang klasismo ay isang paraan ng pagsusuri o paggawa ng panitikan na nakatuon sa katwiran, kaayusan at moralidad sa dulog na ito. Pinapahalagahan ang tamang asal at kabutihang loob ng mga tauhan. Ang kwento ay maayos at balansyado, may malinaw na simula, gitna at wakas. Layunin nitong magbigay aral o gabay sa tamang pamumuhay sa mga mambabasa. Madalas itong humango ng inspirasyon mula sa mga klasikong akdang Europeo o Griego-Romano. Nangyayari ito kapag ang isang tao o grupo ay itinuturing na mas mataas o mas mababa kaysa sa iba dahil lamang sa kanyang katayuan sa buhay. Sa madaling salita, ang klasismo ay hindi makatarungang pagtingin at pagtrato sa kapwa batay sa kung saan sila nabibilang sa lipunan. Dumako naman tayo sa pinagmulan, kasaysayan ng duloging panitikan na nakatalaga. Ito ay umunlad sa Europa noong ika-17 at ika-18 siglo or the Age of Reason. Ito ay inspirasyon mula sa mga Grego at Romano. At layunin nito magbigay aral at magpaliwanag ng tamang asal sa lipunan. Ginagamit ng mga manunulat bilang gabay sa paglikha ng tula, dula at iba pang akda. Layunin nito ang magbigay aral at magpaliwanag ng tamang asal sa lipunan dahil naniniwala ang mga tao noong Age of Reason na ang katwiran, disiplina at kaayusan ang susi sa maayos na pamumuhay. Para sa kanila, ang panitikan ay hindi lamang para sa aliw, kundi isang kasangkapan sa pagtuturo ng moralidad, tamang pag-iisip at wastong asal. Ngayon dumako naman tayo sa layunin. Meron tayong 3 layunin. Ang una, magpakita ng tamang asal at moralidad. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng huwarang kilos at pagpaparusa sa maling gawain sa mga tula at dula, ipapakita kung alin ang katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Dahil dito, nagiging instrumento ang panitikan sa pagpapanatili ng kaayusan at moralidad sa lipunan. Pangalawang layunin, pagtibayin ang kaayusan at disiplina sa lipunan at panitikan. Layunin nito ang pagtibayin ang kaayusan at disiplina sa lipunan dahil pinapahalagahan sa panahong ito ang katwiran, balanse at malinaw na mga tuntunin. Naniniwala ang manunulat na ang pagkakaroon ng kaayusan at disiplina ay nagdudulot ng maayos na pamumuhay. Layunin 3. Gabay sa mambabasa upang masuri ang tamang desisyon sa buhay. Ito ay nagbibigay gabay hindi lang sa mambabasa dahil ito rin ay sumasalamin sa totoong pangyayari sa hinaharap. Ngayon dumako naman tayo sa pagsasalaysay ng halimbawang akda. Sa unang litrato, ito ay nagpapahiwatig na si Florante ay anak ni Doc Preseo at Prinsesa Floresca ay nakagapos sa puno ng gubat ng Albania at napaligiran ng 2 leon. Dumating si Aladdin, isang Moro mula sa Persya, pinatay ang mga leon at iniligtas siya, saka inalagaan si Florante
habang ito ay mahina. Sa parteng ito, tinuturo na ang kabutihan at pagtulong sa kapwa ay hindi nasusukat sa lahi o relihiyon. Pinapakita rin ito na ang tunay na bayani ay handang tumulong kahit sa hindi niya kakilala, lalong-larong na sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Ang pangalawang litrato naman ay ikinuwento ni Florante na nag-aral siya sa Atenas kung saan nakilala niya si Adolfo. Nang mahigitan siya ni Florante sa karunungan, nagbago si Adolfo at tinangka siyang patayin, ngunit naligtas siya ni Menandro. Sa parteng ito ay nagpapakita na ang inggit at kayabangan ay nagbunga ng masamang gawain, samantalang ang kabutihan at taleno ay dapat samahan ng pagpakumbaba. Itinuturo rin ito na ang tunay na kaibigan ay handang magligtas at tumulong sa oras ng panganib. Pangatlong litrato naman ay ang pagbalik ni Florante sa Albania. Nakilala niya si Laura at nagtagumpay sa digmaan. Ngunit inagaw ni Adolfo ang trono at pinatay ang hari. Kaya si Florante ay ipinagapos sa gubat upang bitayin sa harap ng mababangis na hayop. Dito naman ipinapakita ng kwento na ang kasamaan at ambisyon ay may kaparusahan, habang ang katapangan, katapatan at pagmamahal sa bayan at kapwa ay mahalaga. Tinuturuan din tayo na maging matatag at magtiis sa kabila ng pagsubok at panganib. Sa pang-apat na litrato naman, dito ay maswerte si Florante na muling iligtas siya ni Aladin. Ikwento ni Laura ang nangyari sa Albania. Nang subukan ni Adolfong gahasain si Laura, pinatay siya ni Flereda. Sa tulong ng kaibigan at katapangan ng bawat isa ay naligtas si Laura sa panganib. Dito naman ay ipinapakita ng tauhan ang tapang, pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagharap sa panganib. Tinuturo rin nito na ang kasamaan ay may kaparusahan habang ang kabutihan at katapangan ay nagdudulot ng kaligtasan at tagumpay. Sa huling litrato naman ay nagpapakita sina Florante, Laura, Aladin at Flereda. Nagpakasal sina Florante at Laura bilang hari at reyna ng Albania hanggang bumalik sina Aladin at Flereda sa Persya. Nagtapos ang kwento sa kapayapaan at kaligayahan para sa lahat. Ipinakita ng kwento na ang kabutihan, katapangan at katapatan ay nagdudulot ng tagumpay at kaligayahan. Tinuturo rin nito na ang pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa ay susi sa kapayapaan at maayos na pamumuhay. Ngayon, dumako naman tayo sa 3 rason kung bakit klasismo ang akda. Una, moralidad at kabutihan. Ipinapakita ang tama at mali sa lipunan. Ipinapakita ng kwento ang tama at mali sa lipunan, tulad ng kabutihang loob ni Florante at katapangan ng kanyang mga kaalyado laban sa kasamaan ni Adolfo. Pangalawa naman ay ang kaayusan at istruktura. Maayos ang daloy ng kwento at tula. Maayos ang daloy ng kwento, malinaw ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa kabataan ni Florante, pagkikipagsapalaran hanggang sa mapayapang wakas nito. Pangatlo naman ay ang katwiran at luhiya. Ang mga desisyon ng tauhan ay nakabatay sa rason, hindi lamang sa emosyon. Ang desisyon ng mga tauhan ay nakabatay sa rason, tulad ng pagtulong ni Aladin kay Florante at pagtatanggol ni Flereda kay Laura, hindi lamang sa emosyon.
Dahil dito makikita ang pagtuturo ng wastong asal, lohikal na pag-iisip at kaayusan sa buong akda na mga pangunahing katangian ng klasismo. Yun lamang po at maraming salamat sa pagkikinig.